Kung meron akong time machine, pabalik ako, tatakbo akong mayor. Susundin ko yung gusto ko na 3-term mayor ng isang syudad. At anong reason? Yun dahil lang dyan sa iyong pangarap na matapos mo yung 3-term? Or dahil sa mga nangyayari ngayon? Dahil kung hindi ako tumakbo, yung mga hiningan ko ng tulong, hindi boboto yun kay BBM. So baka pa natalo siya. So hindi ganito yung inabot ng ating bayan. Baka nga talaga natalo siya. Kasi nung pag-recruit sa akin, at hindi ko naman ito first time na sinabi ha. Sinabi ko na ito eh. Nirecruit ako ni Senator Amy Marcos, tumakbong Vice President. Tinanong ko siya, bakit ako? Sabi niya, kailangan namin ng Mindanao kasi kung wala ang Mindanao, matatalo kami ni Lenny. Sabi ko, Mindanao lang pala ipinag-uusapan natin dito eh. Ang dami namin tiga Mindanao. Nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Manny Pacquiao at the time. Sabi ko, ang dami. Sabi niya, hindi, ikaw yung kailangan namin. So, alam nila na hiningi nila yung tulong, kumbaga, para madagdagan yung boto. In terms of yung problema na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin yung lala ng problema na ginawa ng administration na to sa Pilipinas? Kaya ba natin makarecover talaga? In 6 years, hindi eh. To turn around a country, you need at least 30 years. So, dapat merong long-term na continuity. Yan. Long-term na plano, long-term na continuity na paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin, o ibabasura yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng pag-unlad eh. Kasi kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Wala nang pahinga, 25 years kakayanin. We'll shave off 5 years. Pero kasi ang termino ng isang Pangulo, let us be realistic, 6 years lang yon. So dapat ang papaniguraduhin mo dyan ay yung magagawa mo for 6 years at yung iiwan mo na plano para sa mga susunod. Alright mga kababayan, magre-react tayo dito ngayon sa revelation nga ni VP Sara, no? Patungkol nga po dito sa pag-recruit sa kanya nila Senator Amy Marcos at ni BBM noong 2021 na nakailang beses po silang pumunta sa Davao, no? At pati sa Cebu para kumbinsihin nga po siyang tumakbo bilang Vice President ni PBBM or ni BBM noon, no? At yun nga, pumayag siya mga kababayan at ngayon nakikita niya po yung nangyayari sa Pilipinas ay tila bagay nagsisisi po siya at sana tinapos niya lang daw yung kanyang termino, no? Bilang mayor, yung kanyang pangarap na maging 3-term mayor sa Davao City. Although wala naman po siyang magagawa kasi nangyari na po mga kabayan, no? Yung lahat, nandito na tayo ngayon sa katotohanan at kung siguro sabi niya kung hindi siya pumayag noon na maging katandem ni BBM at naging mayor pa siya ng Davao City, baka hindi po ito nangyayari dahil baka natalo siya ni VP Leni Robredo noong 2022 mga kababayan, no? At sa aking opinion dito ay malaki po ang ambag, no, na boto na galing kay VP Sara or sa mga supporters ni VP Sara. Sa Mindanao pa nga lang mga kababayan ay alam naman po natin na solid po, mostly doon talaga solid sa mga Duterte at pati sa mga taga Visayas, no, mga Bisaya. At yun po yung kinatakutan ng kampo nila Senator Amy Marcos at sinabi naman po nila yan in public, no, na talagang kung hindi si VP Sara yung makatandem ni BBM, talagang talo sila ni VP Leni Robredo noong 2016 nga, talo sila eh. At ngayon nung pumunta sila kaya talagang desidido sila na kunin nga si Mayor Sara Duterte na maging VP niya para malaki yung hatak mga kababayan, no, sa Mindanao tsaka sa Norte. Ayun po yung nangyayari. At ngayon ay parang meron pong mga patutsada, no, mga sinasabi itong mga kampo ng mga loyalista
na hindi daw dahil kay VP Sara nanalo si BBM, no? Dahil talagang malakas daw po talaga si BBM, mga kababayan, malakas yung suporta ng mga Pilipino sa kanya, no? Pero anong nangyari nung 2016, talo naman sila, no? Yung kanilang protesta nga sa Supreme Court hindi po prosper yata, walang balita kasi si VP Leni Robredo pa rin naman yung vice presidente nung 2016 hanggang 2022. Kaya wala, mga kababayan, although konti lang naman yung lamang, mga kababayan, nila nasa 14 million, no? Hundreds lang yata ang pagitan nilang dalawa, mga kababayan, nung 2016 vice presidential election, no? Hindi naman po malaki masyado ang lamang, hindi naman tampak talaga, hindi libo-libo talaga na malaki yung agwat, no? Konti lang naman. Pero sa tingin ni VP Sara, posibleng matalo si BBM nung 2022 kung hindi siya yung katandim niya, kasi nung 2021 ang daming mga survey, mga kababayan, kung balikan natin, nangunguna si VP Sara na presidential, no, nung 2022. At bukod dyan, yung mga panawagan nga ng mga supporters na sana tumakbo nga si VP Sara. At yun nga po yung nangyari, no? Hindi naman po siya tumakbo talagang presidente. At kinumbinsi nga sila kinumbinsi siya nila Senator Amy Marcos, pati si BBM, punta-punta sa Davao. At maraming mga tumulong dyan. Kasama na rin po si Chavit Singson. Inamin naman po niya na isa rin siya sa mga nagsalita noon na pwedeng maging vice ni BBM, no, si Sara or si Mayor Sara nung time na yon. At ito na nga po yung nangyari, nagsisi na po sila, pati si Chavit Singson nagsisi na tinulungan itong si PBBM, no? Dahil nung nanalo na daw ay may Alzheimer's disease na daw itong si PBBM, mga kababayan. So ngayon, dito naman sa mga issue ngayon, no, na kinaharap natin sa ating bansang Pilipinas, na tinanong si VP Sara kung kaya niya bang ayusin ang Pilipinas, no, kung kapag siya yung maging pangulo. At naging realistic din naman si VP Sara na hindi niya kayang talagang ayusin yung Pilipinas, no, when it comes to economy, yung lahat ng mga problema, kasi 6 years is not really enough, mga kababayan, no. Sabi ni VP Sara, dapat minimum of 30 years ang isang bansa talaga na masasabi mong kaya mong pagandahin, no, lahat-lahat from economics, peace and order, etc. etc. So, ganun. Pero kung walang tulugan daw, 24 hours magtatrabaho, baka pwedeng makuha ng 25 years, mga kababayan. So, naalala ko tuloy yung sa Saudi Arabia pa tayo, mga kababayan, no? Kasi meron pong Vision 2030, no? Yung Crown Prince ng Saudi Arabia noong 2015 yata yun, or 2014 nagsimula yung 2030 Vision ng Saudi Arabia. At yun pala yung ibig sabihin nun, mga kababayan, ngayon ko lang na pagtanto na yun yung vision niya, na pagandahin pa yung Saudi Arabia, no? Kasi hindi na po sila dependent lang sa oil, mga kababayan. Alam naman po natin ang Saudi Arabia talagang napakalaking industriya ang oil doon, mga gasolina, mga krudo. Ganon yung kanilang pinakamalaking pinagkukunan ng pera nila, no, sa kanilang bansa. Pero ngayon hindi na po sila nagdedepende diyan kasi baka maubos na yata, mga kababayan. Kaya nag-shift sila ng iba pang mga sources, kagaya po sa Dubai na pinalakas nila yung kanilang turismo at mga iba pang mga pwede nilang pagkikitaan ng gobyerno. Kaya ito po, mga kababayan, ngayon ko lang napagtanto itong sinasabi ngayon ni VP Sara na long term vision, no, mga kababayan. At mahalaga ang continuity, mga kababayan. Gaya po nung build ni PRRD na kailangan po, or mahalaga talagang ipagpatuloy yan sa susunod na magiging presidente. Pero itong ginagawa ni PBBM ay tinigil niya itong mga build nga, mga kababayan, no. Although sinabi niya na hindi lang build daw, build better more BBM, pero wala naman po, mga kababayan, no. Makikita natin yung mga flagship program noon ng Pangulong Duterte ay walang budget, mga kababayan, no, at naantala nga yung saboy nga, mga kababayan, naantala, no, kasi yung budget na para doon sana ay napunta na sa ibang mga bagay na hindi naman sana, mga kababayan, no. Pati yung mga budget ng mga pera ng PDIC, ng PhilHealth ay ginalaw para daw doon sa flood control, mga kababayan. Pero tingnan mo yung nangyari, puro corruption naman pala yung flood control dito sa ating bansa ngayong administration na ito. Kaya wala talaga, mga kababayan. Kaya mahalaga yung susunod na presidente ay talagang tutukan, no, at ipagpatuloy, hindi ibabasura, hindi tanggalan ng budget kagaya ngayon, no, nangyayari ngayon sa mga flagship program noong PRRD or Duterte administration na naantala dahil yung budget ay napunta sa iba. At mahalaga, mga kababayan, talaga ang continuity, no, at para sa aking opinion din, mahalaga rin na yung susunod na presidente ay magkasundo, mga kababayan, no. Kagaya nito, no, yung si VP Sara, halimbawa kung siya maupo ay bago siya umalis or yung papalit sa kanya ay dapat
dapat niya mga kababayan, kasundo niya yung presidente talaga. Kaya para sa akin, dapat after kay VP Sara, kung siya man po yung manalo sa 2028, yung patakbuhin niya, it's either yung mga kapatid niya mga kababayan, para to make sure na ipagpatuloy talaga yung kanyang maiiwan ng mga proyekto, kasi hindi po talaga kayang magawa yan ng 6 years lang mga kababayan, no? Yung mga infrastructure projects na malakihan ay hindi po yan matatapos ng 6 years. Kailangan tuloy-tuloy po talaga yan mga kababayan. So sana ganun yung gagawin po nila, no, mga kababayan, para tuloy-tuloy yung progreso ng bansang Pilipinas, kasi talagang kawawa tayo na pag-iwanan na tayo dito sa ating mga kapitbahay. Yung Vietnam talagang umasinso na sila, Thailand, at yung iba pang mga bansang kapitbahay natin dito sa ating bansa mga kababayan. So ano po masabi dito mga kababayan sa mga revelasyon ni VP Sara na tila nagsisisi siya na umuo siya, no, na magiging VP nga nito ni PBBM mga kababayan, at kung hindi po siya siguro yung naging VP ay baka natalo siya ni VP Leni Robredo mga kababayan, at hindi sana ito ngayon yung nangyayari daw na talagang talamak yung mga corruption sa flood control mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.